Hello, magandang umaga mga kababayan. Kami ay nandito ngayon sa 3-day workshop para sa pagpaplano sa pagbubukas ng turismo muli sa Marinduque. Ito yung ginagawa namin ay plano para sa pagbubukas ng turismo sa Marinduque sa bagong normal. At nandito kami ngayon sa Balar Hotel and Spa, ang pinakamagandang hotel sa buong probinsya. Good morning po sa inyo mga kababayan. At ako'y mapasok na. Parang mahina ang signal natin Yan. Eto yan. Ang kanilang napakagandang hotel. Check. Saan ba ako nag-vlog pala? Tama ako, nasa Marinduque News ka ako. Tama ba ako? Sa Marinduque News ako nag-vlog. Comment daw po nga kung sa Marinduque News kayo nanonood ngayon. Yan. Yan, meron na konti na mga viewers. Napasok na ang mga viewers. Yan. So tama naman, mukhang nasa Marinduque News naman. Hindi naman ako nagkamali ng napag-vlogan. So tingnan daw natin kung malakas ang signal. At may mga kababayan na kitang nanonood, parang wala pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy morning. Totoy, kumusta ang tulog mo? Nandito kami ngayon dito kami ngayon sa Balar, sa Balaring. Ito ang pinakamagandang hotel in the province, ang Balar. Mapasok na ako. Ga-breakfast kami dito. Yan, pakita ko sa inyo. Hi Ate Lori and Kuya John. Uy. Good morning. Yan. Pa-shout out Giovanni Sala, ano ito? Sola, hindi ko mabasa. Nanunood sa Mugpog at sa Isok. Mga taga-Isok at Mugpog, magandang umaga po. Yan, ito po ang Balar Hotel and Spa. Yan, pakita natin. Ito ang kanilang 10YO coffee shop. Nandito kita ngayon sa pagpasok nyo dito. Ito ang masalubong sa inyo. Kadaan ko pa. Yan. Sino yun? Si Jobs. Jobs, punta ka dito. Mag-breakfast kita. Yan. Good morning po sa inyo mga kababayan. Ito masalubong sa inyo. May ibig sabihin, nakalimutan ko na. Kunento na sa akin ni Ate Lori, pero nakalimutan ko na. So, ito ay accredited by the Department of Tourism. Here you go. Bakit asan kayo? Ha? Ano nagawa nyo? Alam ko na. Mga bagay-bagay. Hi, good morning po sa inyo mga kababayan. We are live in one of the best, and I would say, elegant, sophisticated, fabulous, amazing, the best hotel in the island. And this is Balar Hotel Resort and Spa. May resort ba? Balar Hotel and Spa. Ayan. Good morning po sa inyo. Ayan. Mag-breakfast kita. Hi, Tito Nelson. Good morning. Hi, Ate Lori. Sana malakas ang signal. Well, nandito po kami sa 3-day. Bakit kami nandito ngayon sa Balar Hotel? Dahil nagsasagawa po kami ng training seminar workshop para naman po sa muling pagbubukas, pagpaplano para sa muling pagbubukas ng turismo sa Marinduque. Yan. So, tingnan natin kung anong meron dito pagpasok mo dito. Ito ang makikita po ninyo dito. Yan. Yan ang ceiling niyan. Iikot natin. Plus, ang ganda. Designed by Tita Ivy Almario. Tapos nandito ang kanilang front desk. Tapos pasok tayo dito. Oh, may ganito sila. Join ako. Yan, so, alis muna kita dyan. Masyado. Dito muna kita. Isa-isa, utay-utay. Kasama natin. Yan, so, pagkatapos mo dito, yan. Meron dito, bum bike ang tawag dito. Bum bike.
Pabati naman po sa mga taga-barangay Uno Buena Vista, Imelda Soto. Ito, bambike ang tawag dyan. Kita natin ang bambike. Yan. Anong tawag dito sa ano na ito, design na ito? Oh, bati ka. Anong pangalan mo? Angelica po. Oh, welcome mo naman ang ating mga kababayan na isang magandang umaga at saka bisitahin at mag-book na dito sa Balar Hotel. Okay? Hello, good morning po. Welcome to Balar Hotel and Spa po. Inaanyayahan po namin kayo na mag-book po and dito po sa aming hotel po. One of the best hotel in Marinduque. Alrighty. Thank you. Okay, so yan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ito, favorite ko tong waiter eh. Hoy! Makata. Para daw din nga ni. Favorite ko yan. Laging nag-serve yan sa amin. At ito. Ano nga ning pangalan mo? Napaka-maliit but small but terrible pero one of the best dito kita. Empleyado ng Balar Hotel. Sa mga activities and events dito sa Marinduque, lalong-lalo na yung may kinalaman sa government activities, mga events, eto, lagi ko ito nakikita at nag-serve. Sabi ko, siya nag-serve pag mahingi ng tubig. The best ito, lagi ko itong inapasalamatan dahil pag kailangan natin ng tubig, siyang nag-provide sa atin ng tubig. Ano nga yung pangalan mo? Ariel Pantoja po. Ariel Pantoja. Taga saan ka, Ariel? Santa Cruz po. Taga Santa Cruz. Gaano ka nakatagal nag-trabaho sa Balar? 8 years po. 8 years na. Grabe, mag 8 years na. Grabe. Iba na ang pormahan mo ngayon, ha? Pang manager na. Manager ka na ng ano? Sana maging manager ka, Ate Lori at Jan. Baka naman. Ito, one of the best employees ng Balar. Yan. Punta kita dito. Dire-diretso na kita dito. Tapos pagpasok nyo dito, diyan ang tatambad sa inyo na makikita ninyo. Mga ano ito, yung nakukuha sa tabing dagat. Driftwood. Yan ang mga design dito. Panalo, Restilinga. Yan. Yan. Okay. Mga driftwood. O di baga, kala mo nakikita lang natin sa, ay, parang gold naman. Parang nagakintab-kintaban ari, oh. Oh, nakikita lang natin sa tabing ilog, pero, o tabing dagat, pero, ayan, naka-display dito sa Balar. Hindi ka? O, ayan, pasok na kita dito sa may kanilang, kasama natin ang mga kaibigan natin from tourism. Yan, nakain sila dito. Of course, unahin natin from the Academe, Miss Glynes, Miss Karen Rasa. Ang ganda ng ngiti. Yan. Bati ka sa mga taga MSC. Taga MSC. Taga kay Dr. Dodi. Pre, salamat po sa Travel Authority. Yan. And mamaya natin unahin ng isa sa pinakagwapo at pinakamaganda ng probinsya. Dahil dito tayo sa pinakamagandang hotel in the island. Ito si Tita Mariden, laging supportive. Go! Hello! Sino ba abatiin ko? Hello sa mga taga-tourism office. Kami hanggang gabi nagpuya. Diyos ko. Sulit na sulit. Talagang sulit na sulit yung ginastos ng gobyerno. Kailangan. May pag ganun, teka doon. Yan na ang food natin. Yan na para sa akin na yan. Salamat sa ang pangalan mo muna. My name is Raymond, sir. Inglesero din pala, manang-mana sa consultant. Sige. Anong prepare mo para sa amin ngayon? Yung bale, nag-prepare po ako ng mga complimentary breakfast niyo po. Anong complimentary breakfast? Which is, ano po? Anong composition? Dang silog po. Okay, ito yung dang silog nila. Yan. Salamat. So, bali ito yung kanilang bar area. Merong Cuervo Black. Tama ba ako? Jose Cuervo. Ayaw magbasa dyan, mamali ng pronunciation. Nandito ang ating kaibigang kritiko. And also, na ito rin ang ating kasama mula sa Santa Cruz Tourism Office. Okay po. Ikaw baga ang pumalit kay Randabe? Hindi ka pa po masabi. Pero hopefully, and we are praying for that. Okay, so, Sana po.
Okay. Ay, kung mga kababayan, kumusta? Malakas po baga ang signal namin? Sana malakas ang signal dito sa Balar. Dahil nakausap ko dati si Ate Lori, isa ito sa mga parang problema dito sa area. Mahina ang internet connection. Tapos yung parang reviews daw nila, ang ganda-ganda ng reviews nila sa booking.com. Pero pagdating sa internet connection, doon nagiging problema. Oo. Pero hopefully, magkaroon na rin. Hindi ko lang alam kung meron na ditong fiber. Meron na. Ang mangyayari. Oh, may. Ipending muna natin yan dahil magabigay yung spokesperson natin yung spokesperson ng Balar at isa sa mga tawag dito yung behind na brand ambassador ng Balar. But anyway, going back muna sa iyo, ano pangalan mo pala, sir? Ako po si Christian Dominic Ingo po, taga Santa Cruz. Ingo? Inko. Parang hindi mga taga Marinduque yung Inko. Mga taga-laylay po yan. Mga taga-laylay. So, nasa Santa Cruz ka na ngayon. Opo. And kinakatawan mo ngayon si Mayor Uy Yes po. para naman dito sa ginaganap natin na Tourism pagpupulong planning. for tourism planning Development. workshop para naman sa muling pagbubukas ng turismo sa Marinduque Opo. sa ilalim ng pandemya o sa bagong normal. O sige, kumusta ang tourism situationer bigyan mo naman kami ng update sa Santa Cruz. Bale po sa tatlong isla natin po okay naman po yung ating doon. Sa Maniwaya at sa Mungpong, bale tatanggap na po tayo ng guests, ganun doon. Oo. Tapos yun lang po mga outside guests po natin yan, mga taga-kabila. And then sa mainland naman po parang wala pa po tayong mga guests kasi hindi pa po open yung mainland Santa Cruz sa guests. Pero po doon po sa mga islands natin okay na po. Okay. Sige. O i-wrap up mo naman kami ng ginawa natin na meeting kahapon. Ano yung isa o long highlights na mga natutunan mo? Yun po. Siguro po doon po sa unang-una po is doon sa pag-plotting ng ating tourism circuit po And then doon po sa mga rank 1 to 10 na tourism destination sa Santa Cruz na ginawa po natin kahapon. And then bale yun lang po. Tapos mamaya po ititingnan natin yung mga product developments na pwede nating i-offer at saka mga tour packages na pwede nating i-offer kapag nagbukas yung ating turismo sa ating lalawigan. Okay. So, kung dadalhin mo ang isa sa pinaka best person sa nakaibigan mo na hindi tagalabas, pangalanan nating si Rafa Senyo. Saan mo siya dadalhin sa Santa Cruz? Siyempre, unang-una po sa Maniwaya tayo, sir. Kasi yung pinakang main base tourism natin sa Santa Cruz, ang island hopping tourism po. And then, makikita nyo dun po yung mga iba't ibang beaches, and then the famous Palansan Bar. And then, punta po tayo dito sa Mungpong, makikita natin yung Unga Rock Formations. And then, balik ulit tayo sa Maniwaya, and then, nandun po yung Sunong Batok, Cliff Rock, and Rock Formation. At sa pagtatapos ng tour mo sa kanya, para hindi kanya makalimutan, saan mo siya adalhin ulit? Siguro po Yung last leg ng tour. Last leg po. Oo. Punta po tayo dito sa historic part ng Santa Cruz, kundi ang bayan po natin. Okay. Pwede po natin dong sa Santa Cruz Parish Church, know about his history, the background, and then the culture na rin po doon sa part sa bayan natin. Sige. Tanong natin mamaya sa ating isa sa mga direktor ng Tourism Council kung approve ang iyong mga tinuran. But good job and thank you so much for helping the province, Santa Cruz in particular, sa pag-promote at sabi nga, pagpapalakas pa ng turismo sa lalawigan. So ito na. Madako na tayo sa ating kaibigan. Yan. So basically, ang design po nito sa itong Balar, ito po ay malaki ang impluwensya ng isa sa renowned designer sa Pilipinas. Of course, si Tita Ivy Almario. Oo. Pero ang tumayo at nagkonsepto rin yung branding nito, of course, mga kapiling natin. Si kaibigan natin, so 101 with Mr.
Rafael Senyo. Good morning and welcome to our vlog. How are you? Kumusta ang tulog mo? Anyong, para akong niyakap ng langit. Wow. Ano, may kasama ka kagabi? Wala. Wala. Kami dapat ang magkasama niyan sa Rome. Kaya, pretty sure, marami sa mga kababayan natin ang nakakakilala sa ating kinakapanayam ngayon dahil siguro sa yung mga formal gatherings, mga events, ang lagi ito, yung boses niya at mukha niya yung nakikita natin. Also, malaki ang tulong at impluwensya nito pagdating sa mga kabataan sa probinsya. Kaya naman, atin siyang kakapanayamin paano nagsimula. Alam mo, meron kaming gustong gawin ni Ate Lori dati. Gusto kong kapanayamin talaga regarding sa entrepreneur, pero pero ikaw ay malaki ang ambag sa branding ng Balar. Papaano ninyo inumpisahan yung salitang Balar at saan ito nagmula? Okay. Kasi ang konsepto lagi, Balaring daw, galing daw sa salita yung barangay ng Balaring. So sige nga, paliwanag mo nga, sir. Oo. Good morning po muna sa lahat. Nanonood po ang proprietor ng Balar, si Ate Lori Uy, ay online ngayon. So nanonood siya. Good morning po. Good morning kay Seller Nolos, ang pinakabago nating manager dito sa Balar Hotel and Spa. And good morning sa lahat ng mga kababayan natin. So, normal naman na sabihin natin na ang Balar ay galing sa word na balaring. So, tanggapin na rin natin na yan ang pinanggalingan. Pero nung nag-conceptualize tayo more than 2 years ago, nag-isip talaga tayo ano ba ang bagay na pangalan para sa isang hotel kung saan magiging safe tayo, masaya tayo, at par sa kalidad at standards ng global tourism. So, ang Balar kasi ang ibig sabihin yan ay isang Sanskrit word na ibig sabihin ay matibay, safe, Balar. At kung titingnan natin sa mga salita sa Pilipinas, Balar ay may kaugnay din sa Bisaya term na balay o bahay. Diba ga? So, kung pagsasamahin natin ang mga meanings na yan, matibay na bahay kung saan tayo makakakita ng comfort, safety, ganun, at quality at the same time. And true enough, dahil sa pagdaan ng mga panahon at ilang mga taon na nakatayo ang Balar, nananatili din ito na isa sa pinaka-the best at nagbago ng landscape naman ng mga hotel accommodation o ng mga accommodation sa lalawigan. By the way, sa mga nagtatanong, bakit kasama rin natin ngayon si Sir Rafa, dahil isa po siya sa mga opisyales ng Marinduque Provincial Development Tourism Council. So, malaki ang partisipasyon niya para sa pag-conceptualize din ng mga at pagpaplano ng mga programa at posibleng gawing serbisyo ng konsehong ito. Okay. So, yon. So, basically, Rafa, ngayon na ito yung pag sinabi kasing hotel sa Marinduque, Balar yan. I mean, pag sinabi kasing best hotel sa Marinduque, Balar yan. Oo. Tanggapin na natin. Tanggapin na natin yon. Tanggapin na natin yon. Whether you like it or you like it. Yun. Oo. And hopefully, meron pa rin challenge, kasi yun naman yun Importante yun. Kasi dun naman papasok yung continuous innovation and providing better and better service sa mga customer. Yes. Oo. So, hi daw, sabi ni Isaac nanonood. Hi Isaac. Hi, Isaac. Oo, isa rin sa the best natin. Kasama sa industriya. Hi, So, bro. oo. So, ngayon, paano pinapanatili yung ganong brand ng Balar na at par talaga? Nagsisimula kasi yan sa DNA mismo ng hotel. At nag-start tayo bilang sandigan ng kalidad, comfort, at nagsimula din tayo sa maganda. Kaya nga pinagsama-sama natin ang napakaraming mga talents para buuhin at i-conceptualize at i-implement ang Balar. Nagsisimula yan sa pinakamaliliit na detalye sa loob ng rooms. Pagpasok mo ng lobby, mafe-feel mo yung
ginawang contribution ni Miss Ivy Almario, ang pinakamahusay na interior designer sa Pilipinas. Pero maliban sa mga infrastructure na yan, kasama din syempre ang day-to-day na mga implementations within the hotel, which is yung services ng front desk natin, services ng iba pang mga staff, security, etc. So, ibig sabihin, we lay the ground to challenge ourselves every day and to continuously improve. Hindi lang Balar, kundi yung mga nasa kapaligiran. Kasi kung meron na tayong sustainable hotel here, hopefully everyone will follow the challenge to do the same. And tinitake na rin namin yung opportunity na sabihin at gawin na Balar may have started it, pero ang pag-improve ng turismo sa Marinduque ay hindi trabaho ng isang grupo lang, kundi trabaho ng lahat. Totoo. Consolidated Yes. effort Yes. ng lahat. Rafa, natutuwa akong marinig yung sinabi mo kanina, pero more than that kasi, yung willingness din nung may-ari. Nanonood si Ate Lori. Nanonood Sabi niya, siya. Myong, thank you so much Myong and Rafa, good morning sa Tourism Council. Yung sa simula pa lamang ay tama na, 'di ba? Importante 'yun eh. Yung halimbawa, yung and compliance na doon sa mga rules set forth by the government and Yes. by the local government. Important yun. Importante kasi yun. Oo. Kasi hindi mura pag nag-i-start ka ng mga tourism ventures like this. So dapat bago tayo magsimula, tama tayo, we are always on the right track. Tapos hindi naman natin yan matatama agad sa umpisa. Pero mas madali na itama ang systems kesa itama yung infrastructure. Medyo mas mahirap yun diba? So tama yung sinabi. Sa simula pa lang dapat hanap ka ng mga ano yung mga rules, ano yung mga building ang tawag dito, implementing rules and guidelines para we know din. Para ano rin yung standards mismo ng tourism. Locally, provincial, regional at national. At syempre, eventually, ano yung trends globally para competitive tayo. Tama. And I totally agree din with you dun sa sinabi mo na hindi lamang yun dapat hindi lamang dapat sa ikaw yung tatayo sa sarili mo. Hindi yun Sa konsepto natin, dapat magsama-sama. Gusto ko yung sinabi mo kanina, yung keyword mo is yung parang consolidated. Hindi kasi yung halimbawa sa tourism, ikaw lang yung nagsasarili. Hindi ka nakikipag-ugnayan sa iba. Diba? Ang kagandahan kasi kina Ate Lori, very supportive dito sa council, sa farm tourism, sustainability. So, importante kasi yun Diba? Kasi dapat magsama-sama, dapat magtulong-tulong para sa isang turismo ng probinsya. Ayun. So, anyway, ano pa yung mga thought leaders na gusto mong ibahagi sa ating mga kababayan when it comes to tourism? Or bilang isa naman sa mga opisyales ng Tourism Council, Provincial Tourism Council? Yung isang challenge na tinatanggap naming challenge ay yung internet connectivity, and thank you for raising that kanina. So don't worry sa mga loyal customers and clients ng Balar because we are now next in line sa PLDT fiber lane. Alam ko na lane na, ikakabit na lang yung mga infrastructure and systems dito sa Balar. Tayo na yung next in line. Tinatapos lang yung area sa may Bangalon. And then excited tayo kasi ang mga guests and clients ng Balar will experience one of the fastest internet connectivity. Hindi lang sa region, kundi sa buong Pilipinas. Dito mismo sa Balar Hotel and Spa. Very soon na yan. Good to know. Well, dati na-interview ko yung Vice President ng PLDT. True enough, dahil ang PLDT is yung backbone ng telecommunications sa buong Pilipinas. But anyway, we are looking forward na kasi challenging talaga yung internet connection dahil isa rin sa ino-offer and services ng Balar yung events place natin dito na talaga namang napakaganda. Oo. And majority online na kasi ngayon no. Yes. So talagang we're looking forward. Ang problema naman kasi nito, sabi ko nga, kung ito kina Ate Lori lang, pretty sure na agapan na agad. Pero may mga dependencies kasi ito. But anyway, isa lang ho yan sa bahagi na eventually mas ma-improve pa. Pero more than that, ano pa yung nakikita? Meron nakikita tayong mga buildings dito na
na tumaas yung dating isang floor lamang ng 10YO sa taas, meron na rin ngayong pwede na rin sila dong stay para humigop ng kanilang mga coffee at tumikim ng kanilang masarap na mga pastry and cookies. And then eventually meron na rin sila ditong bagong building sa harap ng National Road. Ano ito kung iyong maibahagi na sa ating mga kababayan? Pag ko i-discuss yun, yung munang continuous na ini-implement natin at ginagawa dito sa Balar. So, of course, the hotel. Meron na tayong West Wing at East Wing. So, dalawa na. So, we want to cater to more guests, more locals and international na mga clients natin. So, excited kami because dadami na tayong mga guests dito. Lalo na pag nag-open na ulit ang turismo after ng pandemic or kahit within the pandemic, basta sumusunod lang tayo sa mga protocols, ay napakarami na ng mga rooms available. Yung lobby natin, we are continuously improving it. And nakikita nyo naman, yung Christmas setup natin is sabihin na natin, bongga. And then, yung Balar Events Place, napakaganda pa rin talaga. At continuously, sumusunod tayo sa mga protocols para pag may mga events. Today, may event tayo. And then, labas ka lang ng konti sa Balar Events Place, makikita mo yung outdoor garden natin. I think you have to see it. You have to take a picture or a video of that. Napakarami pa yung parking, yung internet, yung water natin is really very good. Pero more than that, makikita ninyo, as binanggit mo itong bagong building, this is only part of the continuing improvement na ginagawa natin sa Balar at yan ay tinatawag, actually yung buong facility na ito ay ginagawa na natin, tanda mo, Balar Lifestyle District. Okay. So yun na ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang siya hotel. It's a one-stop experience where you can find comfort, food, one of the best food, tapos etong nakikita nyo dito sa left side ko, yun yung Balar Lifestyle Strip na tinatawag. So meron tayong bubuksang 3 bagong mga stores dito. Hindi ko nababanggitin kung ano because we are excited. Pero mafe-feel nyo na parang Balar Lifestyle District will be one of the game-changing features dito sa Barangay Balari. Hindi mo iisipin na nasa probinsya ka. Pero tandaan natin, nasa probinsya tayo and our province should be ready for the changes na ini-imply sa atin ng tourism. Marinduque is ready, but we can only be ready if we build infrastructures for tourism and for lifestyle na rin ng mga tao. And again, thank you for asking that question. Napaka-husay na tanong na yun. Queen Miss Universe. And also, yung investment din na ginagawa ngayon, of course, with the help and initiative ng Tourism Council, na mag-invest doon sa mga tao behind, like them. Kaya namaya natin yung kakapanayaman, like this folks. And sabi dito, habang nanunood, hi, regards kay Ma'am Gian Fria, sabi ni Cham Edilor, tumulak, dahan-dahan ng pagsubo. Yan. So, mamaya-maya natin yung kakapanayaman. Dahil isa rin sa may malaking impluwensya pagdating sa turismo ng bayan naman ng Torrijos. Bakit may nakikita kayo ngayong more than 70 ano ba yun? Metro ba yun? Kilometer? Ano ba yun? 78 meters na Christmas tunnel of lights. Yan. Diyan sa bayan ng Torrijos. Mamaya, panamin natin. But, ano pa yung nakikita mo na sa palagay mo, kagaya nung sinabi ko kanina, bilang bahagi naman at miyembro o opisyal ng Tourism Council, ano pa yung kailangan nating pagporsigiduhan para mas maging ready tayo sa pagbabalik ng turismo sa bagong normal? Okay. Sa bagong normal kasi nakalatag naman na talaga ang mga protocols dyan. At alam natin na napakarami ng probinsya sa Pilipinas. Alam yan ni Ma'am, ng mga ma'am natin. 81 provinces. Oo. Na nagsimula na naman talagang buksan ang turismo sa bagong normal. Sa new normal. Ngayon, ang Marinduque, again sabi ko sa iyo, we'll have to be ready. Kasi pagpasok ng turismo,
pagbukas ng turismo, ibig kong sabihin, napakarami nating mga pwedeng puntahan dito sa Marinduque, tourism destinations. Pero I think, if I can say anything para na dapat i-improve natin, let's focus din dun sa health infrastructure natin dito sa Marinduque. Kasi kung ako pumupunta sa isang lugar, hindi ako pupunta dyan kung hindi ako sure about my health and safety. No? So kasama dyan yung continuous development ng medical sector natin, medical services, and then yung travel and transportation services din natin. And of course, yung internet service. Kasi kahit naman nandito tayo sa Marinduque or kahit saang lugar, gusto rin naman natin na connected tayo sa mga friends natin. Kasi ingitin natin sila, di ba? Magsisend tayo ng mga, andito ako, ganito, ganyan. So, paano tayo magpo-post kung hindi mahusay ang ating internet connection? And I think the ultimate challenge will be how to consolidate the locals at iba pang mga stakeholders within the tourism sector para ma-improve at magawa talaga natin ang turismo ng tama. Hindi, again, sabi mo nga kanina, ang turismo ay hindi gawain ng may-ari ng isang tourism destination. It is always a tripartite partnership between the owner, the public sector, and the stakeholders. Kasi the whole experience is not gonna be done only by one person. It is a shared responsibility of everybody. And pag tinatanong natin, posible ba ito? Yeah, paulit-ulit namin sinasabi sa Balar, it's possible. It's possible. It's possible. Sa Balar ay nothing is impossible. Yeah. Sige. So, ano yung gusto mo o bagay na nais mong iwan sa ating mga kababayan? And mamaya pala, invite mo na lang pala. Yung ating mga kababayan hindi pa nakakabisita, sabi ni Flor Mampusti Malalad, watching from Saudi, napakaganda talaga ng Balar. So, siguro yung mga hindi pa nakakarating dito, lalong-lalo na yung mga OFW, i-treat nyo naman po yung mga sarili ninyo. Miski nandito po kayo sa Marinduque. Go to Balar. Sige, go ahead. So mga kababayan po natin na wala dito sa Pilipinas ngayon o kahit nasaan lugar man kayo sa Pilipinas, wala sa Marinduque. If you're planning to go home, yun ang gusto kong gamitin na go home to Marinduque to be with your loved ones once again. Try to experience the lifestyle na ino-offer po ng Balar. The main reason we are offering this is bunga po tayo ng hard work and skills and talents ng mga taga Marinduque din para sa mga taga Marinduque. And yung lifestyle na ino-offer natin dito is one of the best at hopefully at par with the challenges ng tourism sector sa buong mundo. And we are continuously developing, and pag uwi po natin dito, isama po natin ang ating mga kababayan, yung mga kamag-anak ninyo, mga mahal niyo sa buhay, para ma-experience natin ang ino-offer ng Balar Hotel and Spa. If there's one thing, kasi dito ako natulog kagabi, if there's one thing na gusto ko talagang sabihin, para akong niyakap ng langit. Wow. Pagising ko. Kasi napakasarap ng unan, ang sarap matulog, napaka-comfortable ng kama, yung lamig, saktong-sakto lang, hindi ka nagigigil sa kumot, at pag-aari mo yung buong kwarto. Diba, no? And the food is ready. Hindi ka na naghihintay. Oh. At ang pinakamaganda dito, ang daming mga bagong pagkain, like mga Korean, may Japanese. May Asian fusion. Asian fusion. Ganda, ang dami. Ang dami nang mapagpipilian doon sa 10YO. Oo. Yeah. 10YO Cafe, syempre, best coffee. And then, yes, Asian fusion. Kung gusto mo ng local food, meron din tayo niya. May Korean, may Japanese. Yay! Ang daming pagpipilian po. So, ngayon lang po ako naka-tune in. Pasilip naman po ng area dyan. Medyo balikan nyo na lang po yung simula. Pero ang pinakita lang po natin yung harap. Tapos itong tawag dito, yung front desk area. Tapos itong bar area. Hopefully mapuntahan natin yung iba. Pero thank you so much, Rafa, for such a wonderful and very informative thought leaders. Thank you.
Okay. So, dakuan naman natin, punta tayo kay Ate Gian. Ito, isa-isahin natin dahil nagsambira pong magsama-sama kasi, yung mga tao sa likod ng mga nakikita nyo pong pagbabago sa Marinduque, na nakikita nyo sa social media, may mga, halimbawa, makikita nyo po, bakit may mga na-develop na ganitong mga area? Bakit patuloy yung kanilang pag-develop at pagpapaganda? Bakit nakikita nyo regulated, for example, sa Puktoy White Beach? Bakit may mga signages, no? Mga simple man yon na makikita po ninyo dun sa mga tourism destination. It's because may mga tourism officer na nakatalaga po para doon. At isa nga po, dito nakasama natin, of course, ang tourism officer naman ng bayan po ng Torrijos. And this is my dear and super inspired po ako dito kay Ate Gian Frias Magdalita. Yan. Ate Gian. Yes, good morning po. Sige, batiin mo muna si na Mayora sa Torrijos. Yes, happy Thursday and good morning po to our Honorable Mayor Lorna Velasco as well as the members of the 15th Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Ricardo de Galicia, the heads of offices, my fellow colleagues in the public service. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Oo. Pag mga tourism officer at kasama sa tourism, ang gagaling magsalita. Hindi naman. Kasama mga tourism. Na lang tayo, nahubog kita Nahubog. sa usa. Oo. Ate Gian, bakit mo niyakap na at minahal na yung paglilingkod sa sa turismo? Yeah. Those people who are close to me might know that hindi talaga ako tourism graduate. Wala akong background. I am accountancy graduate. By the way, puputulin ko kita kasi alam ko po kasi kung anong undergraduate studies ni Ate Gian. And para sa mga hindi nakakaalam, si Ate Gian ay cum laude. Cum laude dyan sa Polytechnic University of the Philippines. And I know na BS Accountancy ang course niya. Kaya ko naitanong yung tanong na yon dahil ang layo nung kanyang course dun sa trabaho niya ngayon. So, Ate Gian, from accountancy, figures, to, eto ngayon, tourism. Paano ka? Po yan, BPO at nakita ko po yung po sa Itelecare. Kaya sabi ko, si Sir Rafa pala yung pioneer dun sa Itelecare. So yun yung kaisa-isa kong BPO industry that I came from. So bakit ko ba niyakap yung turismo? So it started nung nag-work nga ni ako. So malaki yung impluwensya ng mga ka-workmates ko sa BPO. And yun, every weekend after the shift, may mga gala, may mga So, kung saan kami nakakarating, may Puerto Galera, sabi ko, sarap palang gumala. Hindi pala parang hindi ko talaga mundo yung numbers. Parang ayoko na ng numero. Ang sarap pala nung ini-explore mo yung iba't ibang lugar, yung kung saan ka nakakarating, nakikita mo yung mga iba't ibang kultura, iba't ibang pagkain, nakakasalamuha mo yung iba't ibang uri ng tao. Sabi ko, ang sarap pala ng ganito. Tapos, I decided to go back here in our province dahil mahirap na yung, it started when Ondoy, nung nahit ang Ondoy ng Manila. So, parang gusto ko na umuwi ng Marinduque. Parang ayoko na dito sa Maynila. Sawa na ako sa buhay dito. And then, I was appointed as information officer. And then, when it was time of Mayor Velasco, they saw the potential in me na nakikita nila sa mga post ko yung mga pinupuntahan kong lugar, outside the country, within the Philippines, from Luzon, Visayas, Mindanao. So, parang nila na, pwede siguro na isa sa mga na-consider nila na i-designate ako as tourism officer. So, that time, wala talaga akong alam, zero base, and kung ano lang yung nakikita ko doon sa ibang lugar, knowing that wala nga akong background ng tourism, hindi ko pinag-aralan niya. So yung nakikita ko sa iba't ibang lugar, yun yung naisip ko na, pag nakikita ko na, ina-adapt ko, and then ano ba yung applicable dito sa aming bayan. So doon nagsimula, at unti-unti ay nayakap ko na siya yung pag-conduct ng mga iba't ibang events,
yung ano ba yung dapat simulan, especially unang-una nung dumating ako, wala pa talagang maayos na statistics, paano ba kami makipag-deal dun sa ating mga tourism stakeholders, and then yun na, minahal ko na siya. And ang dami na nga ning mga pagbabago na ginawa mo sa bayan ng Torrijos, particular sa tourism improvement and development So, ano yung mga maipagmamalaki mo na ngayon na parang na-accomplish ninyo at nabago ninyo sa Torrijos, sa atin sa bayan sa Torrijos? Unang-una, na-organize namin yung tourism stakeholders. Kasi yun yung buhay ng turismo. Kung wala sila, wala tayong kapartner. So, nasa kanila yung buhay. From the owners of accommodation establishments, inorganize namin sila. Gumawa kami ng association. Although, wala pa siyang legal personality. And then, laging kapag may update si DOT, kailangan you have to consult them. You have to inform them. You have to have them be updated. Ano ba yung mga latest? And then, tulungan mo sila kung paano ba yung mga legality, ano ba yung dapat gawin, at yung regular na consultation with the stakeholders. Yun yung una. And then, paliwanag lang, ano ba, why are we asking for the data? Why are we asking for your tourism arrivals? How many yung mga foreigners, ilan ba yung female, ilan ba yung... So, paliwanag lang sa kanila kasi yung iba ayaw talagang magbigay ng data kasi baka daw mag-BIR, ganyan. So, proper communication with them. Yun yung una. Yun yung naisip ko na ito dapat yung maging kumbaga malaking foundation or yun dapat dun muna magsimula. Dun muna. And then, and convincing them is very challenging. Yes, exactly. Okay. So, now, na-organize na yung parang Torrijos... accommodation. Oo, na okay na yon. So, ano-ano pa yung mga dinidevelop nyo ngayon? Kasi, pagdating sa mga beaches, Santa Cruz and Torrijos, maswerte. Oo. May white sand. Oo, may white sand. So, kung halimbawang sa Torrijos, saan natin dadalhin yung ating mga kababayan doon? Ano pa yung mga kailangang puntahan? So, when it comes to sand and beach, ayan, ready na talaga. Ang pinaka-ready doon yung ating tourism hub, yung Torrijos YB sa Puktoy. So, yun talaga. And yung mga nearby beaches doon, meron doon Campo, meron doon sa Flintstone, merong Exotic. So, marami doon sunod-sunod. Kaya lang, hindi pa sila talaga ganun ka-ready. Yung, may mga rooms sila, but then it's 2 rooms. So, pasok siya sa mga homestay. Yun yung advice ng DOT. So, sa ngayon, wala pa silang accreditation kasi wala pang enough training doon sa mga kasama sa mga stakeholders natin doon. So, other than that, may mga iba't iba ring activities katulad ng caving sa Kaamon, hiking doon sa Makulili, sa Mount Malindig, tapos sa mga view deck sa Payanas, yung mga natuklasan nitong pandemic times, Buangan Payana, so pwede rin mag-stop by sa Dampulan Seawall. Meron din yung potential natin, yung Ambango Beach. So may mga farms ding naglulusutan, yung Bangwayin Farms. So yun. Yung mga... Ano bang kahalagahan para sa mga stakeholders na sumunod sila dun sa mga policies and guidelines set forth by the DOT in particular? So, the reason why they have to comply with those regulatories is that para compliant not only national but in the ASEAN side. Kasi dapat daw mas kung accredited ka, kung compliant ka, mas kaaya-aya doon sa ating mga turista. Mas convenient sila. Katulad doon, halimbawa, yung mga sizes ng rooms, dapat kung under ka ng mabuhay accommodation, kasi yun yung 5 rooms and above, dapat yung rooms tama yung sukat, dapat yung mga facilities mo is tama doon sa sineset na guidelines ng DOT. Kasi pag, may mga CR ka, napakalit, hindi makakilo. So, down, kumbaga, minus points sa ating mga turista. Ayan. Yung comfortability. Kaya ano sinabi ni Rafa kanina, dapat pag nandun ka sa isang area, particularly yung mga hotel accommodation, dapat parang niyayakap ka ng langit. So, convenient. You're there for relaxation. So, yun. So, sige, imbitahan mo pa yung ating mga kababayan na magtungo at bisitahin ang bayan ng Torrijos. Yan. Sa ating pong mga kababayan, not only here in the Philippines but outside the country, kayo po ay aming inaanyayahan na
bisitahin po ninyo ang Marinduque, ang bayan ng Torrijos, at lasapin po ninyo kung ano po yung aming mga pwedeng i-offer sa inyo sa pagkain, ano ba yung meron po dito. So, welcome po kayo sa aming bayan, Hamos sa Torrijos. Yan, Hamos sa Torrijos. And parang meron akong... Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Yan. Ako, makain muna kita. Anong mga ano natin ngayon? Gawin. Ito yung pagkain ko pala. Mamaya na po kita interview. Ito yung hinanda sa ating pagkain ng balar. Meron po kitang sinangag at saka Parang yan ay daing silog. daing silog pala. Daing silog. Yan. Pero buttered. Buttered. Daing silog. Daing silog. Okay. Mamaya ito, malaki po ang potential niya. Mamaya kayo na-interviewin dahil mahabang-habang usapin dyan. Pansamantala po muna magpapaalam ang inyong lingkod. Thank you so much, Rafa. Makain po muna ako. God bless everyone. See you in our next vlog. Love lots. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Thank you, Ate Lori. Bye-bye.